na nga. Nasa Maria House kami ngayon sa Tuguegarao City. Dahil may orientation ang mga Chief Girl Scout medalist. At 6 mula sa ating paaralan ang aming isinama. Bandang 5:30 ay nagkakape na nga ako dito. At alam nyo bang mas inuna ko ang naligo kesa sa magkape. Kaya naman mag-skincare na akis diti. Hindi ko alam kung anong tawag dito kasi ninakaw ko lang naman po ito mula sa aking bunsong kapatid. Diba mas maarte pa sa akin. Mga bandang 6 AM na nga po ito noon. Ala po! Bigbigat pa lang yung kasla na laos na kon. At dito nga po hinihintay ko yung van na aming sasakyan. Kaya naman sabi ko kay Baby, i-video na muna niya ako. Binidyohan niya nga ako kaso nga lang halata namang napipilitan. Tapos pinakuha ko to sa kanya kasi for sure malamig na naman sa Maria House. At pagkalipas nga po ng isang dekadang paghihintay ay dumating na rin yung van na aming sasakyan. Hindi itong unang beses na sumakay ako ng van. Kaso nga lang sa mapagkakataong ito ay talaga nga namang ramdam na ramdam ko ang aking hilo. Diba? Nakabakbakatan ako ngam apaw! Maulaw na palang tivan. Mas gusto at mas sanay ko kasi ang magmotor papuntang Tuguegarao kesa sa nagko-commute ako. Kaya naman, minessage ko yung mga girls na sana bilhan nila ako ng candy. Kitang-kita naman sa aking mukha na talaga nga namang nahihilo ako. Kaso nga lang, kababain meta, awanti supot nga dalak. Mga ilang minuto nga lang ay nakarating na kami sa school. At sabi ko sa mga girls, doon ko sila susunduin. Hala, sobrang na-appreciate ko sila dito kasi talagang pupunta sila sa Sea Oil noon para daw bumili sana ng candy. At nakalimutan ko naman na Saturday pala noon ito. Akala ko kasi bukas yung aming canteen. At hindi pa nga kami nakakalayo ay nalobat na ako. Buti na lang at nadala ko ang aking power bank. Sa puntong ito ay dinaanan na nga namin si Reand at sobrang cute ng reaction niya nung nag-stop kami. Kasi ang akala daw niya ay hindi kami yung lulan ng van na to. Diba? Para siyang batang kikidnapin. Pero ayan, sumakay din naman siya. Sobrang sarap ng tulog ng mga girls. Oh, halatang maaga silang nagising. Kasi ang sabi ko, 6 AM kami aalis. Kaso nga lang, 6 AM wala pa yung van. Mga 7 AM siya dumating. Pinapasok ko na nga lang din sila agad. At ako naman ang nag-fill out ng kanilang attendance sheet. Sakto ng pagkarating namin sa Tuguegarao ay mag-i-start na yung orientation. Thank you nga pala Dame sa candy. Sapay lang humanak kung tamo ang kinupit di tiyandaan nyo dito hehe, char. Hiwalay nga palang mga titas sa mga girls. Kami dito sa labas at sila naman ay doon sa loob. Kinuha ko nga muna ang kanilang t-shirt na baka maubusan sila ng mga sizes. Pagkatapos noon ay bumalik ulit ako sa orientation naman ng mga titas. Dito lang ako sa may likod na upo dahil nandun nakatutok yung malaking electric fan. Yung nagsasalita nga pala dito ay si Tita Lolit. Grabe guys, kahit Saturday na napakataas pa rin ng kanyang energy. At may mga titas pa po na nagbahagi ng kanilang mga karanasan. Grabe guys, sobrang nakakainggit sila. Dahil na kaya nilang pagsabayin ng 2 hanggang 3 mga estudyante na mag-project. Sana all. Sana makaya namin ni Nadim at Rema to. Bumabalik nga sa aking alaala nung ako naman ang kagaya nila. Ako yung sinasamahan, ako yung ginaguide. Pero ngayon, ibang-iba na guys. Ibang-iba yung pakiramdam ng pagiging troop leader. At dito nga yung may nakita ako. Ka Kelly Galvez. Hindi na siya, mangha. Yung isang member namin, nag-transfer pala. Pero okay lang anak ko, masaya ako para sa'yo. Parang kailan lang nung tayo yung nagplaplano para sa proyektong ito. Pero ngayon, iba na yung kasama mo para matupad yung mga pangarap na to noon. Hala po, for the dramang first one. At for the picture taking na nga po. At dahil may mga kalat dito sa gilid, kahit hindi sila ang may kalat, sila na rin ang nagpulot. Pagkatapos ng orientation ay nagtungo na nga kami dito sa Robinsons. At ang cute-cute nila, tignan nyo. Natulay, tapusin nyo! May event din pala dito sa Robinsons. Shotokan Karate. Ala po, nagmana talaga sa akin nitong mga babaeng to. Nagmana sila sa kaartehan, guys.
Mukhang magtatagal pa naman sila kaya naman iniwan ko na muna sila dahil kanina pa ako na CCR. At nang may lumapit sa akin na lapo niya man deto yen. Parang interview nga yung ginawa niya sa akin dito eh. Kanina may mas naunang nag-approach sa akin kaso nga lang talagang hindi ko maiwan yung mga bata. Kaya naman nasabihan tuloy akong suplada. Nakapag-CR na ako at lahat-lahat, hindi pa sila tapos. Kaya naman, dito muna ako naupo, dito sa inuupuan ng mga sales lady. Nagpunta pa sila yan sa National Bookstore. Pagkatapos namin sa National Bookstore, ay nagaya sila sa Starbucks. Ibang-iba na talaga ang mga rich kids, no? At dahil hindi natin afford ang Starbucks, tara na't mag-grocery na muna. Iba na talaga ang happiness ng mga tumatanda. At pagkatapos nga naming mag-grocery ay sinundo na ako ng mga girls. Dahil galing sila sa Starbucks, hindi mawawala dyan na magkwentahan sila. Then kaya ito din ko rin bigay yung 100 sa yung may Sisiningir dan. Starbucks now. Starbucks now. Pulubi later tong mga batang to. At muntikan na nga pong may naglakad po uwi guys. Paano ba naman kasi binilhan din pala nila ako ng regalo. Po, makasangit ah. At sa pag-uwi nga namin ay may malaki kaming problema. Oh! Congrats, Dame! Kinaya mo. Nailablabas nga lang. Oh, pero at least kinaya mo. tigil na ako dito. Sige, wait kuya, wait lang. Okay na po. Dito na po. Uli na lang sinabi mo kanina. Ay, tigilan natin to. Sana. Yes po. Takot daw po silang magpara. Dito para. Ate, marunong ka palang magpare. Yehey! Kudos girls! At least ngayon marunong na kayong magpara!